Hello guys! Welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel, The Homebase Edit. For today's video, pag-usapan natin yung issue kung bakit hindi tayo makapag-upload. Nagkaroon ba tayo ng warning or violation? Pero upon checking naman yung ating support inbox, malinis naman, wala namang violation. Or wala tayong na-upload ng mga bawal dito kay Facebook. So, papakita ko sa inyo yung tamang pag-upload gamit yung short video, and yung mga bagong update dito. Actually, matagal na to, pero share ko na din sa inyo. So, punta na tayo guys dito sa ating Reels. Ayan, punta tayo dito sa More. Click natin dito, or dito sa may tab, sa may taas. Click Reels. And then, pwede na kayo guys mag-upload dito ng video. Yun nga, make it sure dapat comply pa din sa partnership or partner monetization and yung community standard. So, once na nag-upload tayo, so sample, ito, upload ko itong video na to. Hinaan ko lang guys. So dito, meron option para maglagay tayo guys ng text, audio, effect, and sticker. So very useful ba ito? Guys, depende. Baka naman yung nalalagay natin na sticker is labag or yung ating audio is copyrighted. So possible, magkakaroon talaga tayo ng violation dito. So yun, ang gawin natin, pwede nating i-edit muna bago natin i-upload. And kapag na-edit nyo na, sa tingin nyo na tanggal nyo na yung mga sensitive titles or videos or clips doon, even audio, pwede na kayo mag-proceed dito sa part na to. Describe your reels. You can also add hashtag. So dito, pag dinedescribe natin yung audio natin, iwasan natin yung mga words na posible talaga na ma-trigger yung algorithm na babaan or hindi ipakita yung video natin sa wider audience. So, meron dito yung mga word na ayaw ni Facebook. So, alam nyo naman yan, yung mga Gcash, ayan, yung mga promising na mga title. Yung kumbaga, meron term dito na tinatawag yung instead na nagiging compelling yung title, nagiging misleading. So, be very careful doon kasi bumababa po talaga yung ating distributions ng video. And sa paglalagay naman ng hashtag, dati talagang tinatagtad ko to ng hashtag na related sa video. Yun nga lang guys, ako ngayon nililimitahan ko na yung paglalagay ng hashtag. Usually 1 hanggang 3 hanggang 5 na hashtag. And isa pa nila yun kung bakit bumababa. Kasi nalilito si algorithm sa mga tags na nilalagay natin. So, hindi niya pinapakita doon sa specific na account kung ano ba yung hilig nun. So, nalilito. And then, meron ditong mga other tab na pwede nyo itry. So, scheduling post. Pwede na kayo dito mag-schedule lalong-lalo na kung busy po kayo. So, sample, pag clinic natin ito, meron tayo ditong schedule for later. So, sample, mag-upload kayo ngayon. And then, pagkatapos ng upload nyo, may ginawa ulit kayong bagong video or content. So, pwede nyo i-post. So, lagyan nyo na interval. Dahil kapag kakapost lang natin and then nag-post ulit tayo, parang nagiging unusual yung activity sa page or sa personal account nyo. So, iwasan nyo guys, mag-upload ng sunod-sunod sa loob ng 1 oras or ilang minuto. Lagyan nyo guys ng pataan. So, sample sa umaga, usually gising na sila ng 8 or 9. And then sa hapon naman, mga uwian, 6 or 7. And then sa gabi naman, 9 or 10. So, 3 upload per day. So, lagyan nyo ng oras kung saan madalas, di ba, pahinga or break or lunch ng mga account. So, ng mga tao na nagbabrowse sa Facebook. So, yun yung isang tip na binibigay ko sa inyo. Etong ad poll guys, hindi ko na ito masyadong ginagamit. Ito palagi kong ginagamit, yung share to your story. Alam niyo po ba, hindi naman lahat ng mga followers natin is makakanood kaagad ng ating video. Minsan talaga natatabunan yan. So, mas okay kung i-share nyo yan sa stories nyo kasi 24 hours naglalas yun. Once na nasa story yon, pwede yung maklik and then magpo-proceed sila doon sa mismong specific video. So, napanood pa din nila. Kahit late na silang makapanood ng videos nyo. So, ganun ka-powerful yung share to your story. And
Lalo-lalo na kung meron kayong mga top performing videos, ugaliin nyo daily, share nyo siya sa inyong story para at least napapanood pa din. Binibilang na din ni Facebook yung replay and then yung plays, di ba? So, ayos. Dito naman sa Instagram, hindi ko na ito ni-link. Ito yung cross-posting na tinatawag. So, pwede kayo mag-post dito sa Facebook. At the same time, pag kinonect nyo yung Instagram account nyo, mapopost din sa Instagram nyo. So, naka-cross-posting siya. Sa tag people and invite collaborator, so, depende naman ito. Para itong sa other social media platform na pwede nyo itag yung specific brand or company na binigyan kayo ng products or promote services. So, ito po yung tinatawag na yon. Para at least, di ba, aware po si page or si profile na tinag nyo sila. So, okay ito. Yun nga lang, wag nating masyadong mag-tag ng mga company or ng mga brand or services na hindi naman tayo nakipag-coordinate sa kanila. Baka magkaroon to ng unusual activities. So, maban tayo. So, yon. And then, sa location, so hindi ko na din to ginagamit. Pero kayo, it's optional. Then, ito yung bago na add AI label. Ito guys, yung mga content na bago ngayon. Alam nyo naman, sobrang ang daming pagbabago ngayon, lalo na sa paggamit ng artificial intelligence, lalo na sa pag-create ng videos. So, kung yung video nyo is more on AI, so pwede nyo i-label as AI siya. I don't know kung ano yung criteria dito. We required you to label certain realistic content that made with AI. So, para hindi nila para siguro hindi nila i-limit, di ba? So, ang gusto kasi ni Facebook talaga is original content. Yun nga lang, dahil meron ng mga tools na nagge-generate ng mga visual effects, mga video content, yung mga voice over gamit yung AI. So, na-limit na yung paggawa ng original content. I don't know kung ano pa yung magiging advantage ng AI or kung mamomonetize na ba soon yung mga video talaga na full AI. Actually, meron ako nakikita niyan, merong ads. And, yun, nakaano sila, tawag dito is faceless content. So, yun yung mga AI na tinatawag. And, ang advice ko, itong pinaka-last, gamitin nyo itong playlist. Gumawa kayo ng playlist kung saan, no, yung mga top performing video nyo is nandun. So, meron ako dito, paano nga ba gumawa ng playlist? Click nyo lang ito, then click nyo lang yung plus sign dyan sa may itaas. And then, yung mga recent video nyo, kung saan nyo ika-categorize, like for example, sa Piso Wi-Fi or sa Facebook nyo update. So, once na nag-upload kayo ng isang video at nakalink po yan sa playlist, merong possibility na mapanood niya lahat ng mga video nyo. So, sample, etong Piso Wi-Fi ko, meron itong 10 reels, di ba? Ayan, yung Piso Wi-Fi ko na to. Etong Facebook new update ko, meron siyang 25 reels. Imagine, kung papanoorin ng isang account yan or page, di ba, ang daming views na pwede nating ma-acquire. Gamit lang po yung playlist. So, very powerful ito. So, I suggest gamitin nyo. And then, meron pa ako sa inyo isang tip. Kung kayo po is nakapag-upload niya, o galiin nyo pa rin i-check yung insight ng inyong mga uploaded videos. Punta kayo sa post video and then meron kayo guys makikita dito na see insight. So dito, bibigyan kayo ni Facebook ng tips kung paano ma-increase yung views, yung interaction, engagement, and then yung earnings nyo. Pwede nyo siyang i-share sa groups or pwede nyo siyang tawag dito, ma-check. Pwede nyo ma-check dito yung inyong data, 'di ba? So, ito yung ating video. So, meron siyang estimated earnings, makikita din dito 'yon. And then kung gaano karami yung nag-follow at yung mga bago na nag-follow sa inyo. So, very useful ito. Ito, ayan. So, like for example, ito, share to groups. So, pwede ko itong i-share dito sa mga groups na napili ko. So, yan. Diba? I-share mo lang siya and then nagkakaroon ka pa rin ng engagement kahit matagal na yung video upload nyo. So, ganun lang kasimple mag-upload. Ngayon, dahil may panibago na namang mga policy si Facebook at yung iba hindi makapag-upload dahil nga po nagkakaroon ng unusual activities. And take note, no, kung kayo is madalas mag-share sa groups, i-limit nyo lang. Huwag nyo masyadong damihan per day or per post.
Sample, isang video kanina, nag-upload tayo, then sinare natin sa 10 groups, and then nag-upload ulit tayo ng panibagong video. Sinare ulit natin sa 10 groups. So, magkakaroon to guys ng unusual activity. So, instead na tumaas yung ating engagement dahil nagkakaroon tayo ng mga violation or unusual activity dito sa ating account, sa Facebook profile or pages, nalilimit, no? Hindi tayo pinapakita sa wider audience. Nagiging parang invisible tayo sa mga followers natin. Okay, so be very careful sa pagpo-post ng video and make it sure dapat comply pa rin tayo sa Facebook monetization. Lalo na kung, 'di ba, kung invited na kayo. So yun lang guys, maraming salamat sa pag-share and sa mga next video natin, marami pa tayong mas-share. Kaya don't forget to subscribe, click the bell icon para kapag meron tayong incoming videos, mananotify po kayo kagad. See you again sa next video. Bye!